Lakers nabawasan na ng problema bukas laban sa Brooklyn Nets. Pero bago yan, good news naman para sa mga Lakers fans dahil itong si Jordan Goodwin ay i-convert na ng Lakers ang kanyang kontrata sa standard contract. Ito ay possible na bago matapos ang regular season. Para nga mangyari ito ay kinakailangan muna ng Lakers na i-waive ang maalinman kana Cam Reddish at Alex Len. Pero ang pinaka-candidate daw dito ay si Cam Reddish. Lalo't hindi na rin naman ito nagagamit ng Lakers simula nang dumating si Dorian Finney-Smith at nang bumalik din sa lineup ng Lakers itong si Jared Vanderbilt. Na ayon pa sa mga report ni Jovan Buha ng The Athletic ay naasahan nga daw na i-convert na ng Lakers ang kontrata ni Jordan Goodwin bago matapos ang season. Ito ay para maisama ito ng Los Angeles Lakers sa playoff roster nila. Si Jordan Goodwin nga ay magiging ika-9 man or 8 man sa rotation ng Lakers. Gagamitin nga ito ng Lakers para sa kanilang perimeter defense. Ang maganda pa kay Jordan Goodwin ay possible daw na pagkatapos ng season na ito ay bigyan ito ng Lakers ng multi-year contract na pang long term. Lalo at kilala din ito sa kanyang versatility at depensa kaya isa ito sa mga maaasahang player ng Lakers sa bench. Sa ngayon ay may edad pa lang ito na 26 years old itong si Jordan Goodwin na isa nga ito sa mga mahalagang assets ng Lakers sa ngayon na nag-a-average nga ito sa purple and gold ng 6 points, 3 rebounds at 1 assist sa kada 16 minutes per game. Pero kayo mga idol, deserve ba ni Jordan Goodwin na ma-convert sa standard contract ang kanyang kontrata? Samantalang mapunta naman tayo sa injury report ng Los Angeles Lakers para sa magiging laban nila bukas sa Brooklyn Nets. Bad news nga ito para sa mga Lakers fans dahil marami sa mga key players ng Lakers ang out. Katulad na lang nila Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, LeBron James at Maxi Kleber. Na-out nga ang mga status ng mga ito sa magiging laban nila sa Brooklyn Nets. Kaya panigurado na kinakailangan ng ibang mga players ng Lakers na mag-step up. Bagamat na-upgrade na sa questionable ang status ni Jackson Hayes na may right knee contusion, ay bigla namang alanganin pa itong si Luka Doncic na maglaro laban sa Brooklyn Nets. Lalo't nananakit pa nga likurang bahagi nito. Kaya malaking adjustments ang gagawin bukas dito ni Coach JJ Redick na kilala din naman ito na mahusay na mag-adjust sa oras ng laro. Buti na nga lang mga idol kahit papaano ay isa ang Brooklyn Nets sa mga kupunan na nagpapatalo na para sa nalalapit na paghahanda sa NBA draft. Kaya hindi rin masyado full force ang gagamitin nila sa kanilang lineup. Kaso ang dapat paghandaan ng Lakers ay ang susunod nilang tatlong kupunan na makakaharap pagkatapos ng Brooklyn Nets na andyan nga ang mga kupunan ng Milwaukee Bucks, Denver Nuggets at Phoenix Suns na kung wala nga itong si LeBron James ay tiyak na kinakailangan ng Los Angeles Lakers na magandang game plan laban sa mga kupunan na ito. Nasa 8 games pa naman na mawawala itong si LeBron James kung ang susundin ay ang 1 to 2 weeks na timeline nito bago makabalik sa paglalaro. Pero tingnan natin bukas mga idol kung maganda ba ang ipapakita ng Lakers sa pangunguna nila Austin Reeves at Luka Doncic. Samantalang inalis na sa lineup ng Brooklyn Nets itong si Cam Thomas dahil sa kanyang hamstring injury. Kaya bawas na yung mga player na magpapahirap bukas sa Lakers mga idol. Kilala kasi itong si Cam Thomas na scorer. Bukod sa shooter na nga ito, ay napakahusay pa na gumawa ng sariling mga tira. Kaya mahirap itong mapigilan. Isa nga ito sa mga player na nagpahirap sa Golden State Warriors sa kanyang 23 points. Kaya naman dahil dyan ay itong sila Cam Johnson at D'Angelo Russell na lang ang malaking threat para dito sa Los Angeles Lakers. Kailangan na nga lang ng Los Angeles Lakers na malimitahan ang mga ito. Na mas maganda nga kung ma-lockdown nila si Cam Johnson at D'Angelo Russell kung gusto nila na ma-secure ang panalo. Bukod kasi sa dalawang ito ay halos mga second unit na ng players ng Brooklyn Nets ang kanilang ginagamit. Pero kahit mahinang kupunan ang Brooklyn Nets ay huwag pa kampante. Namitan kasi sa malalakas na teams ay natatalo pa sa mga worst teams sa NBA. Katulad na lang sa ginawa ng Brooklyn Nets dito sa Houston Rockets na tinalo nga nila ito ng 2 beses na magkasunod. Pero kayo mga idol, ano ang prediction nyo sa magiging laban bukas ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets?